mahaba na medical mission to. Nakita nyo naman, marami napunta, tulungan. Pabor sa kanila dahil nagastos po sila, pinibigay ng Saint Foundation. Manicure, pedicure, alamin, check-up, ECG, lahat, marami. Pero pambili sa amin sasakyan. Gunway shoulder, at saka yung barangay patrol, malaking bagay sa amin sa Nicolas na napasalamat ako yung pinalektor ng medical mission. Kailangan ng tao to para sa lahat ng tiga-Pasig. Ma'am Sara at saka si Sir Jordi, maraming salamat po sa inyong lahat. May utang na loob kami sa inyo dahil binigay nyo ang constituent ng barangay sa Nicolas. Sana maulit po uli. Laking bagay po itong binigay nyo yung service para sa barangay sa Nicolas. Sana pagkakaroon nyo, more blessing po sa inyo. Kaya ako nasa medical mission para makita ko rin yung mga tatakbo ngayon at para makilala ko rin silang lahat. Kasi mga dati ko na silang kasamahan, nung araw pa ni Caruncho, leader na ako. Hanggang sa ngayon, si Ma'am Sara, kasamahan namin dati sa City Hall yan. Napakabait niyang tao na yan, wala kami masasabi riyan. Sobra, yung mag-asawang yan, sobrang bait at saka marunong talagang tumulong sa tao. Binigay ko dun sa vendor ko kasi okay na sa akin yung payong. Ako ganun kasi pag may nakukuha ko, talaga ipinamimigay ko rin dun sa mga nangangailangan talaga. Eto, yung tungkod. Binigay ko yung tungkod. Sa medical mission, wala akong masabi kasi talagang full support si Ma'am Sara talaga. Kahit nung araw yan, ganyan yan na nasa City Hall, ay talagang napakabait niyang tao niyan. Tahimik yan, pero pag nangailangan ka, talagang ibibigay lahat sa iyo. Napakabait talaga niya mag-asawa na yan. Sana yung mga taga-Pasig, yung taga-Pasig na lang ang kunin nila kasi talagang ang taga-Pasig, kapag halimbawa yan ang kinuha mo, talagang lahat ibibigay sa iyo at saka ang puso niya nasa taga-Pasig talaga. Gaya ng sinabi ng kapitan ng San Nicolas na si Rigor Enriquez, madami ang natulungan ng medical mission ng St. Gerard Construction Charity Foundation Incorporated. Maliban sa mga serbisyong kanyang binanggit, nagkaroon din ng pamamahagi ng mga wheelchair, tungkod at saklay. May mga medical equipments din na ibinigay sa mga Homeowners Association. Karagdagan pa sa medical check-up ay ang free dental at eye check-up. May mga grocery packs at pagkain din na ipinamahagi. At tulad ng pasasalamat niya at ni Nene Alabado, isa sa mga benepisyaryo na nakatanggap ng tungkod, ay pasasalamat din ang ipinarating ng council at ng ibang residente sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sinabi naman ni former City Vice Mayor Io Caruncho Bernardo na importante ang ganitong klase ng programa at nagpasalamat sa pagkakataon na ibinigay sa kanila upang maisagawa ito sa Pasig Elementary School. Nabatid na dito naman nag-aral si Kuya Curly, kung kaya't mas daman niya ang kasiyahan na sa kanilang pagbalik ng asawang si Ate Sara ay tulong para sa mamamayan ang bitbit nila. Kami lahat ay nagpapasalamat sa Barangay San Nicolas, kila Capricorn, sa lahat ng mga kagawad pati mga SK dahil sa pagsuporta at maraming salamat na rin sa pagpa-unlock dito sa sa venue. At sa lahat ng mga taga San Nicolas dahil alam kong malapit na ang Fiesta Nilo at napakahalaga ho talaga ng medical mission para sa ating mga Pasigen. Muli, happy Fiesta sa Barangay San Nicolas at maraming salamat po sa pagtangkilik ng medical mission po ngayon po. Grade 5, dito po ako grade 5. Nung nanggaling po kami sa Bicol, kinuha kami ng nanay ko at ng kapatid ko para pag-aralin dito. Dahil sa Bicol po, ang layo po ng eskwelahan namin, 5 kilometro araw-araw pauwi, papunta sa eskwelahan. Kaya kinuha naman kami ng nanay namin para mailapit kami sa eskwelahan. At dito po kami nag-aaral ng kapatid ko ng grade 5 at grade 6 po, Central Elementary School. Nilalakad na po namin yan. Mula dito
San Nicolas, going to 5E Villarosa, Santo Tomas. Taga Santo Tomas po kami dati. Nakatira po ako sa tiyuhin ko sa bahay nila. Na kasamahan ko rin po na naging janitor po sa simbahan nung ako po ay kinuha ng simbahan. Opo, masayang-masaya kami dahil una yung lugar po na kung saan po ako nag-aaral, dito rin pala kami magbibigay ng medical mission. At nakita ko na talagang ang ganda ng pinag-improve ng lugar na to kasi dati nung nag-aaral ako, mga kahoy pa yung ibang eskwelahan dyan. Tsaka ilang piraso lang po ang eskwelahan dito. Wala pong gymnasium na tulad dito. Ngayon meron na pala. Lagpas kalahati na pala tayo na medical mission. So, definitely, siguro hanggang by December, maabutan natin yung iba pang medical missions sa iba-ibang barangay. Ang medical mission siguro nag-start last May or June. Pero yung pagtulong namin, matagal na namin ginagawa. Noong 2016 pa lang, every Christmas may mga pumipila sa labas ng bahay namin para nakikipag-share din kami ng blessings namin. So, and then yung mga birthdays namin, gumawa kami ng program kung saan kami namimigay ng mga wheelchair, quad cane, noong time na yon. Ngayon dinagdagan namin ng gamot ng birthday ni Curly last May. So dinagdagan namin yung pamimigay namin kasi syempre every year naman hindi naman consistent yung kita mo, hanggang dun lang. Syempre nagsisipag kami mag-asawa para kumita na mas malaki at i-share din yung kahit konti man lamang doon at yun yung sa pamamagitan ng mga wheelchair, quad cane, medical, mga gamot, yun naman na yung shinare namin kasi parang dinadagdagan mo ng dinadagdagan kasi dagdag din ang kita mo. Iikutin po namin ang lahat ng barangay at pag naikot na namin kayo, iikutin pa namin kayo para bigyan ng medical mission. At pag hindi pa kami nasayan, iikutin pa namin kayo hanggang mahilo kayo ng mahilo. Kakaikot namin sa pagbibigay ng medical mission. At masayang-masaya kami sa ginagawa namin. Sabi nila, ba't kayo gumagastos na malaki? Iniisip po namin na parang katulad lang kung nagbibigay lang kami sa simbahan ng tithes. Alam niyo yung tithes sa simbahan? 10% yun eh. Diba? So kami po, ang ginagawa po namin, nagbibigay pa rin naman po kami sa simbahan, pero nakita po namin, mas nilalaki namin po ang pagbibigay sa mga tao kung nakikita namin mas nangangailangan po. Kaya po, hindi po kami gumagastos ng malaki. Nag-donate lang po kami ng aming sarili, kung ano po ang meron kami. Nagtatights lang po kami, pero sa pamamagitan ng pagbibigay po sa kapwa. Samantalang kamakailan ay binigyang pagkilala ang SGC at ang mag-asawa ng Asian Pillar Awards para sa kanilang kontribusyon sa lipunan. We were awarded the Asian Pillar Award na recognize ang St. Gerard Construction and St. Gerard Charity Foundation. Yung sa akin is since I am the CFO of St. Gerard Construction, yung financial stability ng isang company as well as yung sa charity foundation yan. Ako naman, nabisaya lang na ako nakapiraso dahil kinakabahan ako, hindi ako sanay. Pinatawag kami doon para parangalan, so nagpapasalamat naman ako. At ang karangalang natanggap po namin ay dedicated po yun sa lahat ng mga empleyado namin. Dahil naniniwala po ako na hindi po kami makakarating sa tagumpay na ito kung kami mag-asawa lang po ang magtutulungan, katulong po namin lahat ng mga empleyado namin. Ang mga empleyado namin, ang siyang talagang tunay na palaki kung bakit po naging quadruple A ang St. Gerard Construction. Mensahe ko sa mga Pasigueño, kagabi binigyan kami ng award as Asian Pillars Award. Pero ang pinakamagandang award is every time na bumababa kami sa medical missions namin, na nakikita namin na nasasayahan ng mga tao. Hindi lang award yon, reward din sa amin sa ginagawa namin. Sobrang saya namin na may mga medical missions kaming pinapaabot kasi yun yung mga request ng mga tao na sinasabi nila na ang tagal nang walang medical mission. So ngayon na ibibigay na natin yon sa kanila. So yun ang pinakamalaking award sa amin ng St. Gerard Charity Foundation na magampanan namin yung medical missions as well as every single day na may pumupuntang tao sa office na nakakahingi ng tulong sa amin. Yun yung pinaka-rewarding sa amin na may matulungan kami na tao. Sinasabi nila nga ang laki ng ginagastos. Pero yun nga, hindi na namin tinitignan yung ginagastos kasi ang tinitignan namin dito, may matulungan kami or may ma-improve na buhay ng tao. Hindi man ganun na malaking improvement, pero yung kahirapan or yung konting challenge na dumadaan sa buhay nila, maibsan namin kahit papano. So, yun. Ang patuloy po na nag-uudyok sa amin kung bakit namin ginagawa ito at patuloy namin ginagawa ito. Kasi dama po namin ang damdamin po ng talagang tunay na mahihirap. Kasi kami po mag-asawa, hindi po kami anak ng mayaman,
wala kaming mag-anak na mayaman. Hindi po kami galing sa mayaman. Ang akala po nila, mayaman na kami. Hindi po. Dadaanan po namin ang buhay po ng talagang walang-wala. Kaya kami po, parang generous po kami nung kami ay magkaroon. Kasi dama po namin ang talagang tunay ng ang taong wala. Kaya napakadaling pag may humingi sa amin, napakadali namin ibigay ang kung ano ang meron kami. Kasi dama namin yung kanila. Minsan nga, yung iba makita lang namin yung kanilang mga mukha. Dama na namin kaagad kasi nanggagaling kami sa ganong kalagayan kung ano ang kalagayan nila ngayon. Kaya napakadali po namin magbigay ng tulong kasi naging ganon din kami dati. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.